Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po sa dahilan kung bakit wala po si Kimi ngayon sa Showtime. Mga nasaga po nating balita na ikatutuwa po ng KP fandom. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais rin po natin bigyan ng pansin ang ilang pong mga komento at opinion ng mga KP fans patungkol po sa ilang usapin at mga balita hinggil sa Kim Pao. Narito nga ang ilan nating napiling basahing komento bilang pasasalamat na rin po ito sa mga taga-subaybay natin na nakatutok parati sa ating daily updates. So, ang first comment po na babasahin natin ay mula po kay Ma'am Dina La Fortesa. Ayon sa kanyang comment, Gandara, based sa source ko, si Kim lang talagang ayaw pang umamin at seryoso raw talaga si Paolo kay Kim. Sana lang walang dumating na tukso sa relasyong Kim Pao. Ayan, yung mga tukso-tukso naman pong yan, ay dyan po masusukat ang pagmamahalan. And kung sino man po ang magiging instrumento ng tukso na yan, abay nawa naman po ay wag kayo magpagamit, 'di ba, sa bulong ng bad spirit, 'di ba? 2026 na, dami na nangyayari sa mundo. Kailangan pa ba natin magpaka-toxic at maging tinik sa buhay ng ibang tao? 'Di ba? Dapat mind your own life na lang, magpakasaya na lang, yung walang sabit, walang problema. Kaso minsan, ayun nga, tungkol sa mga tukso-tukso na yan, nako, ipag-pray po natin. Hindi sa walang dumating na tukso, kundi lampasan ng Kim Pao ang tukso. And tungkol naman kay Chinita Princess, nako, lagi naman po nating sinasabi at palagay naman po nating lahat noon pa man na talagang si Kimi po ang may ayaw pang magsalita at umamin. Kasi noon si Pao, dire-diretso din ang bibig eh. Wala rin pong preno tuwing may event po sila ni Kimi. Tapos si Kim yung nagpepreno sa kanya. 'Di ba? Si Kim yung pumipigil po sa kanya. Even po yung mic ni Pao, ayan, binababa ni Chinita Princess para hindi na po makapagsalita pa si Paolo Avellino. So, napapansin na po natin yung mga bagay na yan, pero tungkol naman sa pagiging seryoso ni Pao kay Kim, nakikita naman po natin yan. Guro, yung iba hindi lang, or yung iba sigurong tao, hirap lang basahin si Pao, kasi napaka-nonchalant naman kasi ni Pao. Parang blanco yung mukha niya, kaya yung iba napagsasabihan siya na walang gana, tuwing promotion, hindi lang siguro talaga nila kilala si Paolo at hindi nila kayang basahin. Pero tayo na lagi po nakasunod na sa ganap ng Kim Pao nila Paolo Avellino. Nakikilatis na natin ang bawat galaw ni Pao, 'di ba? Kaya alam po natin ang katotohanan. Samantala, dumako naman po tayo sa next comment natin ngayong gabi mula po kay Ma'am Ethel Corpus. Maganda ng gabi, Miss Ethel. Shout out sa inyo. Sabi niya, alam nyo, mga kapatid, panoorin nyo ang interview ni Avellino with the vloggers sa numero 1 during promo ng Unmarried Wife. Consistent siya sa paniniwala niya sa kasal. And that was 2015 or 2016. Until now, I believe yan ang stand niya. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Nagkataon lang na gwapo, matalino, at mabait siya. Nasa kanya yan kung hindi pa si Kim ang napupusuan niya. Maghahanap pa rin siya ng iba. Pero maliwanag naman sa kanya ang prinsipyo ni Kim na walang second chances sa love relationship. Kaya talagang
sobrang sayang po pagka pinakawalan ni Paulo at tinapon yung chance nilang dalawa ni Chinita Princess. Knowing Kim talaga, lalo na kung paasahin mo lang si Kimi, aba, ano na talaga, no second chances. Naging mag-on man or pinaasa mo lang siya, wala na yan, 'di ba? Bakit niya bibigyan ng second chance kung una pa lang hindi na naging seryoso po sa kanya, 'di ba? Anyway, let's just pray na lang po the best for the both of them. Pero ako nandito pa rin po, full support kina Kim and Paolo. Mapa-individual project man yan. They are okay naman wala naman po ako nakikita na ano man na dahilan para po talikuran ang Kim Pao. Anyway, next comment naman po tayo. Mula naman po ito kina Madam Renita Rendon at Norma Dayag. Sabi po nila rito sa kanilang mga comment at opinion, dapat wag suportahan ang Podin para hindi malampasan ang kita ng movie ng Kim Pao para walang buzzer. Gandara, we have our own views and opinions about them. And that is the life of an artist. We don't know what is true about them. We just hope that all that starts well ends well. Man proposes, God disposes. So, ayun po. Tama naman po kayo dyan. Ang tanging magagawa po natin ay umasa na sana po ang nasimula ng Kim Pao ay talagang magtapos po sa kasalan. Hoy, talaga namang dasal pala yun. Hindi lang umaasa, ipinagdadasal po Madam Norma Dayag. So, hindi nga natin alam ang tunay lahat 24/7 ang nangyayari kina Kim and Paolo. Ganin pa man, mayroon po tayong kanya-kanyang paniniwala. At opinion sa mga bagay-bagay na nakikita natin. About naman sa Podin, Madam Renita Rendoin, nako, hindi naman sa huwag suportahan, kasi si Kim naman po ay full support din dito sa project ni ni Paolo Avellino with Nadine, pero palakasan na lang din po yan siguro, kung sino ang mas malakas. Pero wala po tayong dahilan para mainggit. Dahil alam naman po natin na marami nagmamahal kina Kim and Paolo. Samantala, pag-usapan naman nga natin ngayon si Chinita Princess na laman ngayon ng newsfeed ng atin pong mga wall sa social media sapagkat si Kimi nga po ay wala sa Showtime. Sabi nung iba ay grabe, minsan na lang nga sila ulit makapanood, wala pa si Chinita Princess or si Kimi sa Showtime. Pero based sa nasagap nga nating balita ay out of the country si Kimi or nasa abroad kasi magte-training po siya mula po kay Sir EJ. Yes po. So, yun po pala ang dahilan kung bakit wala si Kimi. Grabe din talaga isang Chinita Princess. Talagang fully booked na talaga. Napaka-busy. So, minsan na nga lang ulit siya makapasok ng Showtime. Ito na naman po siya at wala na naman. Sabi nga dito, oh my, sa abroad din magte-training si Kimi as per Sir EJ Salwat. Grabe, nagpapamiss talaga Kaya nga, nagpapamiss ang Kim Pao. Parehas na po sila wala ngayon. Dito sa Pinas, namimiss na nga po yung mga ayudas. Pero, eto na naman, for the Mia na naman po, missing in action na naman po ang Kim Pao. Sana lang po isipagan nilang mag-update. Para hindi sila masyadong mamiss ng mga Kim Pao fans. Ngunit subalit tatapwet, syempre hindi po maiwasang isipin ng mga fans na marahil ay susunod siya kay Paolo or doon siya magte-training sa France para magkasama sila ni Kimi, magkasama sila ni Papi. So palagay ninyo mga ka-Kim Pao, doon nga kaya ang tungo ni Chinita Princess sa France? Doon kaya ang kanya pong
ruta. O baka mamaya niyan ay may paglilin lang na naman pong maganap. Huy, grabe naman nga yan. Napapatanong nga iba, out of town or out of country. Pero yung totoo, out of country po, based kay Sir EJ. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod pa natin mga chika. Maraming po salamat. Ingat po kayo palagi.